Magandang tanghali po sa inyong lahat. Gayon din sa mga kasama natin sa ating consecration to St. Joseph sa Facebook Live. Ito pong ating panayam, maikling panayam tungkol kay San Jose, St. Joseph, a model for pilgrims, ay napapaloob sa dalawang konteksto. Yung pong una ay yung taon ni San Jose. Sa kanyang apostolic letter na pinamagatang Patris Corde, sinabi po ni Pope Francis na itong taon na ito i-dedicate natin kay St. Joseph. Doon niya yan in-announce sa kanyang apostolic letter, Patris Corde, ibig sabihin with the heart of the Father. With the heart of the Father. At doon sa kanyang apostolic letter, he summarizes the greatness of this father figure in several beautiful exemplary traits of a father na hango sa Biblia, hango sa banal na kasulatan. Ano po itong mga exemplary traits ng isang ama na makikita natin kay San Jose sa banal na kasulatan? A beloved father, a tender and loving father, an obedient and accepting father, a working father, a creatively courageous father, a father in the shadows. Iyon yung mga traits na ibinigay ni Pope Francis sa kanyang letter. And in presenting the personal traits of Saint Joseph, si Pope Francis po, he situates Joseph in relation to Jesus, who was known among his contemporaries as the son of Joseph. Sa mga tao noon, kapag pinag-uusapan si Jesus, hindi ba iyan ang anak ni Maria at anak ni Jose na isang karpentero? The son of Joseph. And it is a social identity that Jesus received from this humble, holy, hard-working, and silent carpenter from Nazareth. Doon nakaugnay ang pagiging ama ni Jose. Ayon sa sulat ni Pope Francis, he situates Joseph in relation to Jesus. Yun po yung unang konteksto, the year of St. Joseph. Yung pangalawa po na konteksto nitong ating maikling panayam ay itong pagdiriwang natin ng 500 years of Christianity. Yung pong Catholic bishops of the Philippines, they declare jubilee churches all over the Philippines. Kasama na po itong National Shrine of Guadalupe bilang isa sa mga jubilee churches. At kapag po may quarantine o may pandemic, umaasa pa rin tayo na pag na-lift na itong MECQ, may madaragdag na mga pilgrims na maglalakbay papunta dito sa ating shrine at sa iba pang mga jubilee churches sa Archdiocese of Manila o sa iba-ibang mga diocese sa buong Pilipinas. Kaya po, itong talk natin sa isang banda tungkol kay San Jose at iuugnay natin sa ating pagiging isang pilgrim church. At si San Jose sana ang maging modelo ng bawat isang peregrino, a model for pilgrims. Kaya yung basic outline po natin, mga katangian ni San Jose at kung ano ba ang isang dambana na tinatawag na Jubilee Church. So 3 points lang po tayo. Joseph is a man of true conversion. At sa pagninilay natin dyan, titignan natin ang isang shrine bilang center of forgiveness. Ang isang Jubilee Church as a center of forgiveness. The second point, Joseph is a man of interior journey. At kasabay niyan, pagninilayan natin ang shrine bilang o ang Jubilee Church bilang center for prayer. At pangatlo po na ating punto, Joseph is a man of silent fiat. Na pagninilayan din natin ang isang Jubilee Church bilang Center for Mission or Center for Charity.
Okay, so simulan po natin. First, Joseph is a man of true conversion. Tunay na pagbabalik loob. Sa Ebanghelyo po ni San Mateo, yung birth narrative ni Jesus o yung kwento ng pagkakapanganak kay Jesus ay nagsimula sa isang dilema sa bahagi ni Jose. May pagkalito, may kaguluhan ng isip nung nalaman niya na si Maria ay nagdadalang tao at hindi niya pa alam kung sino ang ama. Nalaman niyang nagdadalang tao, but Joseph was unaware of the divine agency operative in Mary. Hindi niya pa alam ng buo o nasasaklaw ng kanyang pag-iisip yung banal na pinagmulan ng pangyayaring ito. Pero sabi po, si Joseph ay isang righteous person, isang taong matuwid. Kaya nga po, bahagi ng kanyang pagiging matuwid, susundin niya ang batas. Joseph was unwilling to expose her to public disgrace. Kaya ano ang gagawin niya? He wanted to divorce Mary or dismiss her quietly para hindi na siya hatulan ng kabatayan, para hindi mapahiya, para hindi masaktan. Yun ang unang naisip ni San Jose na gawin. Yung pong evangelist na si Saint Matthew, ang ginamit niya na Greek word ay boulomai. Boulomai. Na ang ibig sabihin ay to plan on a course of action, to convey a sense of intention. The intention of Joseph, as well as what was transpiring with the mind of Joseph. So yung bulumay, sinasabi, magpaplano ka iyong kilos ng iyong gagawin. Ipapahayag ang layunin. At ang layunin nga, ang course of action ni San Jose, ihiwalayan niya si Maria. I-divorce niya. Pero tignan po natin, no? At the end of the birth narrative, sa pagtatapos ng kwento ng pagkakapanganak kay Jesus, ano po ang nangyari? Ang ending, Joseph accepts Mary as his wife. He accepts Jesus as his son and adopts him into the house of David and names him Jesus, following the instruction of the angel. Okay, malinaw po, ano? Ang original plan niya, hiwalayan na si Maria, i-divorce niya. Yun ang kanyang bulomay, yun ang kanyang course of action. Pero nabago. Ang ending, tinanggap niya bilang asawa, tinanggap niya yung anak ni Maria bilang kanya, naging bahagi ng lahi ni David, at ito, pinangalanan pa niyang Jesus, tulad ng sinabi ng anghel na mensahe na galing sa Diyos. What we see in Joseph is actually a change of intention, a change of mind, and a change of heart. Yun ang true conversion. Pagbabago ng mga layunin, pagbabago ng isip, pagbabago ng puso o kalooban. Mga kapatid, ngayong pong taon na ito ni San Jose, ngayong taon ng 500 years of Christianity, we are all invited to a change of mind and heart. Alam niyo po, sa Greek, yung salitang repentance ay metanoia. No? At ito'y galing sa pinagsamang dalawang Greek words. No? Meta, meaning beyond. No? Higit pa o lampas pa. No? At yung nous, na ibig sabihin ay mind, reason, or intention. Kaya nga kapag sinabing metanoia, it means to go beyond the mindset that we possess. Yun ang repentance. Lalampasan mo yung dati mong mga pag-iisip, yung mga dati mong layunin. Kung ang layunin mo, ipagpatuloy na lang itong mabuhay sa kasalanan, babaguhin mo yan. Magbabagong buhay ka. Kung ang layunin mo dati, itong taong ito, taksil yan, traidor, hindi ko na yan kakausapin buong buhay ko.
Pag may repentance, babaguhin mo yan. Babaguhin mo ang iyong mga layunin, babaguhin mo ang iyong pag-iisip, babaguhin mo ang iyong puso at kalooban. So repentance urges us to change our way of thinking, our way of perceiving, our way of knowing before we change our action. No? At yan po ang makikita natin kay San Jose. Si San Jose ay isang modelo para sa atin ng isang taong ang course of action nakabatay sa salita ng Diyos based on the Word of God. Babaguhin niya ang kanyang pag-iisip at kalooban. Yung dating desisyon niya na hihiwalayan ko si Maria, after listening to the Word of God, na bago, hindi, pakakasalan ko na. Itutuloy ko itong aming ugnayan bilang mag-asawa. My dear brothers and sisters, listening to the instruction of the angel, which is actually the Word of God, Joseph changes his mind, his heart, and intentions in favor of Mary, Jesus. Can we be like Joseph? Pwede ba tayong maging katulad ni San Jose? Handa ba tayong baguhin ang puso, ang isip at kalooban natin, ang mga layunin natin, patungo sa Diyos at sa mga tao na maaring nasira ang mga ugnayan natin nitong nakalipas na mga taon? This Jubilee time is a time of conversion. No? Time of conversion. Metanoia in its truest sense. Kaya nga po, ang mga Jubilee churches ay tinatawag na Center for Forgiveness. Itong ating shrine, may mga schedule tayo ng confessions to highlight, to emphasize that this is a center of forgiveness where true conversion hopefully will happen. Hindi ka lang pupunta sa shrine, tapos wala lang, sabihin mo lang, nakapagpunta ako sa Jubilee Church. Sana kapag nagpunta ka sa isang Jubilee Church, nagkaroon talaga ng pagbabago sa iyong mga layunin, sa iyong mga intensyon. A center for forgiveness, para kung nagpunta ka rito at nagkumpisal, uwi mo, paglabas mo, kaya mo ding magpatawad dun sa mga tao na nakagawa sa iyo ng mali, o kaya mong humingi ng tawad sa mga taong nagawan mo ng pagkakamali. Doon lamang magkakaroon ng kahulugan ang pagpasok natin sa isang Jubilee Church. Doon lamang magkakaroon ng kahulugan ang pag-uita natin sa Year of St. Joseph, kung si Joseph ay naging modelo sa atin ng tunay na pagbabalik loob. Joseph is a man of true conversion. Okay? Second point po, Joseph is a man of interior journey. Si Jose para sa atin ay isang modelo ng isang panloob na paglalakbay. Okay? Pag binasa natin ang mga ebanghelyo, Joseph is a man of journeys. Isang taong patuloy na naglalakbay. No? Palaging ganyan. Kung hindi natutulog, nagbibiyahe. Di po ba? Yan ang makikita natin kay San Jose. Kung hindi tulog, naglalakbay, biyahe ng biyahe. No? Pero ang biyahe niya hindi madali. Ang mga journeys ni Joseph, he journeyed from Nazareth of Galilee to Bethlehem of Judea, together with Mary, na nagdadalang tao noong na yon, no? Para magpatala ayon sa pinag-uutos. Later, silang dalawa, kasama si Jesus, makes a journey to Jerusalem to present the baby Jesus in the temple. Di ba? Paglalakbay na naman yon. When Jesus was 12 years old, sila na naman, si Jose, si Maria at si Jesus, in order to observe the feast of the Passover, ay naglakbay na naman patungo sa templo ng Jerusalem, kung saan si Jesus ay nawala sa daan nung sila'y pauwi na. No? In the Gospel of Matthew naman, ano po ang makita nating pagkakadya ni Jose? Si Jose, matapos makinig sa mensahe ng anghel,
ay nagkaroon ng isang napakamapanganib at delikadong paglalakbay kasama si Maria at si Jose papunta naman sa Ehipto para maprotektahan ang kanyang pamilya kay Herodes na nais ipapatay ang mga sanggol na lalaki. Ngayon po sa 33-day preparation, hindi ko alam kung naalala ninyo o kung nabasa ninyo yung mga readings doon sa 33-day preparation. May mga santo, may mga spiritual writers na naniniwala po sila, bagamat hindi nakasulat sa Biblia. Naalala niyo yung kwento ng visitation? Si Maria naglakbay papunta kay Elizabeth. May mga spiritual writers na ang sabi nila, imposible namang hindi kasama si Jose. Kung sila'y betrothed na at tinuturing na ng community na sila'y mag-asawa, parang hindi mo raw may imagine na hinayaan ni Jose na yung kanyang mapapangasawa pinaglakbay ng mag-isa. Delikado ang mga daan. May mga tulisan, may mga magnanakaw, nagdadalang tao pa si Maria. So sabi ng mga santo at mga spiritual writers, maybe it is not mentioned in the Gospels, but Joseph was with Mary and Jesus when she visited Elizabeth, her cousin. So we see Joseph in his external physical journeys. Naglalakbay ng physical, naglalakbay ng totoong paglalakbay, nagbibiyahe. And in those journeys, na-expose siya sa pain, suffering, and violence. Kasi uso noon yung hinaharang, tinatambangan ang mga naglalakbay, ninanakawan. So posible raw na naranasan din yun. O posibleng naiwasan niya para maprotektahan ang kanyang mag-ina. But despite that, at the same time as he was doing his external journeys, an interior journey was happening in his heart. At ano yung interior journey? Slowly growing in trust and confidence in the providence of the Lord. Ang kanyang panloob na paglalakbay ay ang unti-unti niyang pagtubo sa pagtitiwala sa pagkalinga ng Diyos para sa kanya, lalo't higit sa kanyang pamilya. External, nahihirapan, malalayo ang mga nilalakbay, pero sa kalooban, he was growing in trust and confidence in the Lord. Unti-unti naman, habang may mga pagsubok, lumalalim ang ugnayan sa Diyos. Alam ko po, meron sa inyo makakapagpatunay ng ganyan. Di ho ba? Na habang dumadami ang pagsubok, lalo namang lumalalim ang ugnayan sa Diyos. That is an interior journey. Kasabay ng panlabas na pagpapakasakit, pagsubok, ay ang paglalim ng pananalig sa Diyos. So his journeys are always shaped by God's Word, the dreams and visions that were given to him. Mga kapatid, yung din daw pong ating mga paglalakbay, yung mga pilgrimages natin sa buhay, yung paglalakbay mo para makaraos ang iyong pamilya sa mga paghihirap, sa mga pagsubok, dapat daw po it is also shaped by the one final and salvific journey of Jesus that culminates in Mount Golgotha. Parang nakikiisa din tayo hindi lamang kay Jose, pero lalo't higit kay Jesus na nagkaroon din ng mga paglalakbay. Like father, like son, Jesus also journeyed from the Mount of Olives to the Temple of Jerusalem. From the upper room where the Last Supper happened to the Garden of Gethsemane. From the courtyard of Pilate, where he was sentenced to die, to the mountain of Golgotha, and the journey from the cross to his tomb, where he was laid. Pero dapat daw po, mapansin din natin na bago pa ang paglalakbay ni Jesus mula sa krus
papunta sa kanyang libingan, maging si Jesus, tulad ng kanyang amang si Jose, nagkaroon din ng interior journey. No? Panloob din ang paglalakbay ni Jesus na nangyari, trusting in the providence of the Father, marked by endurance, pain, and suffering, acceptance, and total surrender. So like Joseph and Jesus, let us make our external journeys of daily life a visible reflection of our interior journey, shaped by our trust in the providence of the Lord and defined by endurance, acceptance, and surrender. Ito pong ating Jubilee Church, itong ating dambana, ay Center for Prayer. Sana kapag pupunta ka sa isang Jubilee Church, may maganap na interior journey. Mahirap magbiyahe ngayon papunta sa isang pilgrim church. Nandiyan ang pag-aalala sa pandemic, nandiyan ang pag-iingat, hindi mo alam saan ka sasakay, na mas ligtas ka at hindi ka mahahawa sa virus. No? Merong external na suffering. Bukod pa dun sa external journeys ng iyong buhay, nawala ng trabaho, nahihirapang humanap ng makakain, no? May nagkasakit o may namatay na sa pamilya dahil sa COVID, yan yung mga external journeys natin. Pero sana, pagpunta mo sa isang shrine, which is a Jubilee Church, which is a center for prayer, doon din tumubo ang tiwala mo sa Diyos, na hindi Kanya pababayaan. Pag nag-pilgrimage po tayo sa isang Jubilee Church, hindi lang para mag-selfie, hindi lang para makakolekta ng stampita, hindi lamang para makabili ng mga souvenirs. We come to a shrine to pray, to have an interior journey kung saan higit na lalalim ang tiwala natin sa Panginoong Diyos. Okay? So Joseph is a man of interior journey, a shrine, a center for prayer. Last point, pangatlo po. Joseph is a man of silent fiat. Yung mga devotees ni Mama Mary, alam ninyo, lalo na kayo alam ninyo kung ano ang fiat, ang mga Legion of Mary. No? Umpisa pa lang ng pagiging legionary mo, alam mo na yung fiat. And fiat is self-gift to God, pag-aalay ng sarili, meaning yes or let it be done unto me. Yun ang fiat. It is actually a self-gift. Pag nag-yes ka, pag nagsabi kang let it be done, ibig sabihin, ibinibigay mo ang sarili mo sa Diyos. At sa Gospels, makikita po natin yung fiat of Mary. No? Halimbawa po sa Luke chapter 1, verse 38, sabi niya, "Behold, I am the handmaid of the Lord, let it be done to me according to your word." Yan ang fiat ni Maria. Jesus also makes a self-gift of His life in Gethsemane to the Father. Nung sinabi niya, alisin mo itong kalis na ito ng paghihirap, pero kung ito talaga ang kalooban mo, iyon ang mangyari. Pero yung kanyang ultimate act of fiat happened on the cross. Ano ang sabi ni Jesus sa Luke 23:46? "Father, into your hands I commend my spirit." Pero sa mga ebanghelyo, makikita nyo bang nag-fiat si San Jose? Actually, hindi nga siya nagsalita. Kapag tinignan mo ang mga ebanghelyo, walang sinabi si San Jose kahit isang salita. No? And yet, even if Joseph was silent, yet while remaining silent, he teaches us that we can make a self-gift to God. Pwede pa rin tayo pala na mag-alay ng sarili sa ating Panginoong Diyos through our actions. Sa pamamagitan ng ating mga gawa. No? Ngayon po, kapistahan ni San Jose ang manggagawa. Therefore, every action of Joseph is a self-gift of his life to the Lord.
Lahat ng ginawa ni San Jose na manggagawa ay pag-aalay ng sarili sa Panginoon, at kahit na hindi ito sa salita, in his every deed and action, he demonstrates his availability to God, making an offering of himself to the Lord. Ang mga kilos ni San Jose, yun ang kanyang fiat. Yun ang kanyang self-gift to God. Sabi po ng isang theologian, si Leonardo Boff, sabi niya, Joseph's silence is the silence of laborers. The speech of the laborer comes from his hands and not from his mouth. Ang ganda po nung sinabi niya, no? Yung katahimikan daw ni San Jose, yan ang katahimikan ng mga manggagawa. Mag-imagine po kayo ng mga manggagawa. Kahit sa isang opisina man yan o sa factory, halimbawa, hindi ba habang nagtatrabaho ang isang manggagawa, tahimik, nakafocus sa kanyang ginagawa, baka magkamali yung inaayos niya. The silence of a worker, no? Sabi ni, the speech of the laborer, sabi ni Leonardo Boff, comes from his hands and not from his mouth. Tulad ni San Jose. Hindi sa salita, pero sa gawa ng kanyang mga kamay, sa mga gawa niya para kay Jesus, kay Maria, at sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang isang Jubilee Church po ay tinatawag na Center for Charity, Center for Mission, sentro ng pagkakawang gawa, paggawa ng mabuti. Yun daw sana makilala ang mga Jubilee churches. May misyon na ginagawa, may pagkakawang gawa, may acts of charity. This past 2 weeks, yung 7 kapilya na, o yung 6 na kapilya natin at dito sa shrine, abalang-abala sa community pantry. Bawat kapilya natin, sinusuportahan ng mga tao, nagbibigay ng makakaya nila. Dahil may mga taong nagugutom, may mga taong nahihirapan na dito sa quarantine na ito. Jubilee churches are centers of mission. What concrete acts of charity will proclaim or fiat to God? Hindi lang sa community pantry, pero sa iyong tahanan, sa iyong mga kaibigan, ano yung concrete acts of help? Yung makinig ka sa problema ng isa, damayan mo siya sa mga panahon na ito, even in your silence, you are doing something. The very act of listening could be your fiat. No? Sana po mayroong mga konkretong kilos tayong ginagawa ngayong taon ni San Jose at sa pagdiriwang natin ng 500 years of Christianity. Ito pong pandemic ay kakaibang panahon para sa ating lahat. A very strange time for all of us. Parang sabi nga nung iba, hindi nga ito conducive for pilgrimage, parang wrong timing. Na itong taon na ito na ang pandemya, bumabagabag sa atin, ngayon pa nagkaroon ng mga pilgrimage churches. Pero siguro po sa pagdadasal natin sa mga Jubilee churches, a center of prayer, we remember those who are silently offering their lives in the front line. Yun ang fiat nila. Nagkakasakit na nga ang mga doktor at mga nurses, ang mga frontliners. That is their fiat to God. Ipagdasal natin sila. Or those who are in their deathbeds, yung mga naghihingalo, yung mga nag-aagaw buhay. Siguro hindi natin naririnig, but in the silence of the ICU, they are making their fiat a faith response to God in their silence, in their suffering, in their pains. They say fiat, and their interior journeys are also happening. The more they suffer, the more they become confident in the Lord. Katulad ni San Jose, katulad ni Jesus. Sana po tayo din.
May the silent fiat of Joseph inspire us to make our own fiat, an act of self-gift to God in our service of our needy brothers and sisters. Tulad ni San Jose, mag-alay ng sarili sa Diyos. And may Saint Joseph, the model of true conversion, the model of journeys, and of our silent fiat, help us. Amen.